Hello, what is up mga ma'am, sir? Mama ko po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the ZD Toys Iron Man Mark 11. Thank you very much, Laro Anan, for providing this figure for unboxing and review. If you want this Iron Man or any other Iron Man armors sa ZD Toys, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook and Shopee. Okay, so this is the box, our ZD Toys logo, shot of the action figure, Arc Reactor, Iron Man 3, 11 na Roman numeral, and the Disney seal or sticker. This product is original and authentic. Hindi siya fake, hindi siya KO, hindi siya bootleg. Tapos sa likod, front and back shot of the action figure, some other poses, and accessories. If you open the box, ito yung flap ng magnetic. Tapos first tray, nandito yung action figure. Second tray, nandun yung mga accessories. And this is Mark 11 out of the box. Very nice. Ang ganda talaga ng paint job ni, ni ZD Toys. Lalo na dun sa cherry red nila. This one, super cool pa rin talaga pag nakakahawak ako ng ZD Toys na Iron Man. It takes me back to the first armor na ni-release nila, yung Iron Man Mark 3. Actually, gusto ko nga ulit mag-build ng ZD Toys na collection. Grabe ang ganda nun. Tapos punong-puno ng ng Hall of Armor. Yan, punta lang kayo sa laruanan kung gusto niyo pa makita yung iba't iba pang mga Iron Man armors ng ZD Toys. This is not an LED version. Sana nga noon maglabas sila ng LED versions ng lahat ng Iron Man armors nila. So let's start. Shake test muna. Wala namang mga loose na joints. Color palette niya, cherry red, gold, and silver. The head is from Heartbreaker. I think itong chest from Mark 7. I think Heartbreaker na lahat ng armor. I think this one is from Heartbreaker 2. Ito Heartbreaker din. Okay. DSAT gold yung ginamit na paint din dito. You have the silver, very nice head armor. You have the gold face plate na nag-extend yung gold dun sa back of the head. Tapos nandito yung parang silver na segment. And then you can also use the flame effects para iangat yung flaps. Okay? Meron siyang 4 na flame effects na pwede mo ipasok dito sa hands niya para sa repulsor blast effect. And also dalawa rin ito, parang ganyan. Okay? And sige, equip na natin to para meron tayong demo. Kung medyo mahirap, gamitin nyo lang yung hirap nga, blower. Hirap nito Ayan. Gamit lang kayo ng blower. Okay? Tapos ito, para medyo mag-loosen up yung mga plastic. Kasi fresh to from the factory sa China. Ayan. Ayan, okay. So yan, para pwede nyo gawin yung mga flight poses na gusto nyo, na kunwari meron kayong mga reference poses, something like this. Ayan, teka lang ayusin pala natin, hindi pala nakatutok. Something like this, magagawa nyo yan with the additional na mga accessories like the repulsor blast na accessories. Yung translucent na mga parts pala. Sorry. Alright. Okay, you have the body, arc reactor, walang light yan. Pwede nyo ma-extend yung torso pero may konting-konting gap. Okay, you can also rotate. Ingat lang sa rotation, baka magkaroon ng mga paint chips. Kasi, syempre pag nag-rub yung dalawang parts, may possibility na magkaroon tayo ng mga paint chips or paint scratches. Kaya dahan-dahan lang. O, tulad nito, meron nga paint scratch. Ayun o, maliit lang sa shoulder niya. Oh, meron nga. Ang dali to Saan kaya ito nadali? Maliit lang. Sige, custom na lang natin to ng battle damage siguro. Yan mo. Titake ko rin to maglalagay din ako ng notes din dito para hindi na rin mabenta sa ibang mga customers kasi usually yung ibang customers ay ayaw ng ganyan yung syempre 'di ba kung bibili ako
Gusto ko yung kung brand new yan, dapat walang mga battle damage or walang mga defect. Pero ito kasi may defect na eh. I think from the factory yan. Kaya nadali siya. Okay, next. Yung mga joints niya, ganda nung mga ginagawa nila dito ng mga inner parts dun sa mga silver na joints. Hindi lang siya flat na circle, pati dito sa armpit area. Yan. Meron din mga inner mechanisms. Tapos you have the shoulder, the waist, tapos may mga gold na segments din dun sa stomach section. You have the legs, tapos silver yung knees, some kind of hydraulic system na nag-work para dito sa mga movements. Ganda ng pattern din dito. Yung mga inner mechanisms. Ang ganda lang din kasi ng Iron Man kapag mga joints, seamless siya. Unlike sa ibang mga characters, kung human flesh yan, tapos may mga cuts. 'Di ba? Hindi siya seamless. Ito kasi puro armor plates eh. 'Di ba? Nag-overlap, intertwined na armor plates. So, ganda lang ng ganda talaga ng suit ni Iron Man pagdating sa mga action figures. Kasi seamless yung yung pagkakagawa. Kahit kahit na medyo malaki yung gap tulad niyan, 'di ba? Since nga siya, made of armor nga siya or suit. Seamless pa rin yung buong form. Okay, look at that. You have the legs, tapos yung feet. Yan, pwede mong attach. Pwede mo lagyan ng ng flame effect para pag gusto mo lumilipad, diba? Okay. Sa head up or articulation na tayo, head look up, 360, pwede. Hindi naman nag-hinder tong part na to. Tapos, can stretch down for better articulation. Up, okay, pwedeng umikot side to side, ingat lang. Pwede mong i-extend itong shoulder. Tapos, ikot yung 360 yung arms. Can pull it out, down, up, and down. Tapos, may rotation din yung bicep. And then, yung arm pala. Tapos, double jointed elbow. Ball joint yung kamay. Tapos, you can pull down the legs. Ingat lang din dito, baka magkaroon ng chip. Okay, kick that far sa talikod. Double jointed knee. And ball jointed yung kamay. So yun mga ma'am sir, that's it. That's Iron Man Mark 11. Super nice. If you want more information about this or kung paano makabili, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook. Gagawin na lang natin tong battle damage since meron siyang bangas dito sa shoulder. Alright, so meron tayong mga upcoming na battle damage na tutorial ulit in the next few days. Okay, so yun, that's it. Thank you very much. Teka, post muna natin. Alright. Yun. So yun, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye-bye.